Sa Sultan Kudarat, nasaksihan ko ang isang kompetisyon ng magkakapatid. Matira ang matibay. Umaga pa lang, abala na sa paghahanap ng materyales ang cattle igret na ito para sa gagawing pugad. Kasabay ng paggawa ng bahay ay ang pagbuo din niya ng sarili niyang pamilya. Ang kanyang lahi galing pa sa Australia. Mula sa malayang biyahe, mapapadaan sila ng Pilipinas. Sa Baras Bird Sanctuary nila napiling magpahinga at magparami. Dalawang linggo mula ngayon, isang bagong henerasyon ang sisibol. Pagtutulungan nilang mag-asawa ang pagpapalaki sa mga anak. Mula sa pagpapakain sa mga ito, nabiyayaan sila ng 3 supling. Larawan nga sila ng masayang pamilya. Pero may problema. 2 lang sa kanilang mga anak ang maaari nilang maalagaan. Kaya ang magkakapatid kailangan dumiskarte sa atensyon ng kanilang magulang. Ang 2 magkapatid na inakay nag-uunahan sa pagkain na dala ng kanilang magulang. Habang ang pangatlong inakay nahihirapang makipag-agawan. Mabilis lumaki ang 2 inakay. Pero ang pangatlo, kapansing-pansing mas maliit at mas mahina. Para walang kahati sa atensyon ang kanilang mga magulang. Itutulak ng 2 ang mahina nilang kapatid. Hanggang mapaalis ito sa pugad. Gustuhin mang bumalik ng inakay sa pugad, mukhang mahihirapan siya. Bukod sa mahina, hindi pa buo ang kanyang mga pakpak para makalipad. Yung mga ibon na dati, kanina, itong isang ibon na to, kanina nakita ko lang siya dito eh. Parang gusto pa niyang bumalik do sa pugad kung saan siya nalaglag. Ang daming ibon. We have estimated around 20 to 25,000. Dami yan, ano? Opo. And it will double up by next month. Okay. You need this. Para hindi na maiputan. Dating taniman ng paminta ang lugar. Nagsimula lang daw sa 4 na ibon ang dumarayo sa kanila noon. Makalipas ang 4 na taon, umabot sa halos 30,000 migratory birds ang dumarayo sa lugar. Sir, may nakikita akong mga ibon. So, most of the birds are on the trees, no? Nandun sila sa mga nest nila, kasama ng parents. May mga birds din po ako nakikita na nandito sa sa lapag. Yan po yung isang causes ng natural culling. Ang maximum po na i-hatch nila, Doc, is 4 to 5 juveniles. And then, yung isosurvive nila is only 2. So, merong natural culling
on the side of sa parents pa lang. Oh, so mamimili yung parents, no? Ang pipiliin lang po nila is 1 male and 1 female. Okay. The rest, hulog. Yung mga lumaglag mula doon sa nest nila, they will stay here sa ground and hindi na sila makakakain yan kasi nagpapakain sa kanila yung parents nila eh. Yes po. Dalawa lang ang kayang pakainin na talagaan ng mga magulang. Hinayaan nila ang mga magkakapatid na mamili kung sino sa kanila ang paaalisin sa pugad. Siblicide ang tawag dito. Karaniwan daw ginagawa ito ng ilang species ng ibon gaya ng egret, kung saan pinapatay pa nila ang mahihinang kapatid. Napaka-harsh ng selection process ng mga birds. Ang mga nahulog na inakay kailangang mag-survive ng mag-isa. Etong isa nalaglag oh. Bata pa to, sir ah. Opo. Bata Yan. pa to. Hindi na yan makakabalik. Hindi na siya makakabalik. But Hindi it na is po. attempting to go back. Kahit mahina pa mga binti at paa ng inakay, sisikapin pa rin niya makaakyat sa pugad. Pero dahil madulas ang kawayan, hirap siyang makaakyat. Hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Since nasa ground na siya, wala na siyang chance para makabalik dun sa pugad niya. Ibig sabihin, siya yung napili doon sa family niya na makal o yung bumaba doon sa pugad. Oh, ito oh. Ano naman nangyari dito? Parang adult na ito, nalaglag na ipit yata yung leeg. Kung minsan kasi, sa sobra nilang galaw, naiipit sa kawayan yung paa, or for example yan, Pakpak. ulo. Kada buwan, nagsasagawa ng test sa mga migratory birds ang City Veterinarian Office ng Takurong, Sultan Kudarat. Paraan nila ito para malaman kung may dalang bird flu o anumang sakit ang mga ibon. Oy, nang gulo. Ang nipis nung ano, oh. Napaka-nipis. Takot daw yung mga snakes dito sa mga ibon na ito because of this, no? Yung nature of the food that they eat depends on the beaks. Ang ganda ng mata niya, oh. Kapag breeding season, yung, di ba, white plumage siya, nagkakaroon tayo ng yellow, brownish discoloration dito. And only happens during breeding season. After that, magiging puti na lang sila ulit, all of them. So far, wala pa po kami experience or nag-gather na data or nag-positive with bird flu dito. Sa awa ng Diyos, lahat ng samples namin from 2022 hanggang ngayon, negative naman po yung mga samples natin. Matira ang matibay, ang buhay sa wild. Hindi maiiwasan na may magsakripisyo para maipagpatuloy ang lahi.